as a member of the inner circle of the Davao Death Squad was morally and legally wrong. He knows that he must face the consequences of his actions. To do that, he is prepared to relate everything he knows under oath before the appropriate government bodies and tribunals. Because he was associated with the Davao Death Squad for many, many years, what SPO3 Las Cañas will share with you today are only some of the incidents that he knows of his own personal knowledge. As his legal counsel, we have advised him to limit his statement this morning to what is contained in his affidavit, which we will submit this week to the proper authorities. We have also advised him to wait until he is under oath in the proper forum before answering any questions. For that reason and for his security, siya po ay magpapa-excuse mamaya pag nakapagtapos na po siya magsalita. SPO3 Las Cañas. Good morning po sa lahat. Ako po si Arturo Barikit Las Cañas, 56-year-old. Isa pong retiradong pulis na membro ng Davao City Police Office. Ako po ay pinanganak at tubong Davao City. Dito po sa gagawin kong isang public confession. Ito po ay pagsunod ko po sa kagustuhan ng Diyos. At labis na takot sa Diyos, pagmahal sa bansa natin, at sa sarili ko pong konsensya. Dahil po dito po nagwakas ang blind obedience and loyalty ko sa isang tao, kay Mayor Rodrigo Roa Duterte, na ngayon po ay presidente ng bansa natin. Dito po, una ko pong tatalakayin ang mga sinasabi ni Edgar Matubato. Totoo po ang existence ng Davao Death Squad or DDS. Si Edgar po ay isa sa membro namin at isa po ako sa pasimuno nito. Ang pag-umpisa po ng Davao Death Squad, before po ito nag-umpisa, sa una pong pag-upo ni Mayor Duterte bilang mayor ng Davao City, ay nag-umpisa na po kami na tinatawag ng salvaging ng mga tao. Ito po ay mga suspect na gumagawa ng krimen sa Davao about illegal drugs. Na-implementa na po namin ang personal po na utos ni Mayor Rodi Duterte sa amin. Lumabas po ang pangalan na Davao Death Squad nung ni-raid namin yung isang drug den sa Bacaca Heights, Davao City. Dito po, ang City Director ng Davao, kung hindi ako nagkakamali, ay si Colonel Isidro Lapina. Dito po nataasan si Major Ildefonso Asintista na mag-compose ng grupo na gagawa ng assault dito sa bahay ng isang Alan Tancio na believed to be a drug lord. Nag-compose po kami ng grupo. Ako po, si Major Asintista, SPO3 Jerry Baguhin, SPO4 Paulincio Pabo, SPO1 Jim Tan, SPO1 Junito Ubales, at may iba pa po. At dito, kinuha po namin ang serbisyo na tinatawag na rebel returnees na galing sa Agdao area. Ito po ay lead by one Chris Lanay. Nitrain po namin sila sa pag-assault sa bahay na yon doon po sa Laod Quarry, lead by SPO4 Bin Laod. After 5 days of training, ni-raid namin
yung bahay ni Alan Tancio. Lead by Chris Lanay at saka yung mga dating rebel returnees ng New People's Army. Dito po napatay ang katulong ni Alan Tancio. Wala po kaming nakuhang shabu. At dito nag-umpisa ang Davao Death Squad. Dahil po may iniwan kaming note na ito wag pamarisan, and then nakalagay doon Davao Death Squad. Ito po ang umpisa. Sa lahat po mga ginagawa naming pagpatay sa Davao City, nilibing man o itapon namin sa laot, ito po ay binabayaran kami ni Mayor Rody Duterte. Kadalasan 20,000, minsan 50,000, at depende po sa status ng target, minsan 100,000. Ako po ay tumanggap ng allowance galing sa Office of the Mayor ng matagal ng panahon. Tumanggap ako ng 100,000 pesos. Una ko pong tatalakayin yung sinabi ni Edgar Matubato noon sa Senado. Yun po ang bombing ng mga Muslim mosque. Ito po ay totoo. Isa po ako sa inutosan ni Mayor Rody Duterte personal. Ako, si Major Makasait, Major Asintista, SPO4 Binlaod, SPO4 Desiderio Clorebel, SPO4 the late Boy Pabo, SPO3 Cherry Baguhin, SPO3 Teodoro Pagidopon, and SPO2 June Narisma. Nung nangyari po ang pagbomba sa San Pedro Cathedral, kung hindi ako nagkamali, 2 days after, pumunta si Mayor Rody sa opisina ng Anti-Crime Group. At dahil kami po ang core group, kami lang po ang personal na inutusan niya na gumanti sa pagbomba ng San Pedro Cathedral sa pamamagitan ng pagbomba sa mga Muslim mosques na within the EOR of Davao City. Hinati po ang grupo namin sa 3 group with the support of the rebel returnees group. Ang grupo ko po ay pinangunahan ni SPO4 Dec Loribel, ako, si SPO4 Boy Pabo, at isang RRA o rebel returnee na tinatawag namin na force multiplier. Nasayin po kami na bombahin ang Kamamara Muslim Mosque along the Diversion Road ng Davao City. Binomba po namin ang Kamamara Mosque gamit ang granada. Yung grupo ni Edgar, sa ibang sulok sila ng Davao City. And then po, the following day, nag-announce po si former Senator Nini Pimentel na merong anarchy sa Davao City. And then dahil po doon, nagbigay sa amin ng instruction ang task group commander namin na si dating Major Makasait na to stop the bombing operation. Baka magkaroon ng isang Senate inquiry. And then for several days, binigyan kami ni Major Makasait ng 200,000 pesos. Ang sabi niya, meron pinadala si Mayor Rody na 300. Sa amin ang 200,000, sa kanya ang 100,000. Dito po, patutunayan ko na totoo ang sinasabi ni Edgar Matubato. May isa pang incident. Ito po ay paggawa namin na pagmasakir sa isang buong pamilya na taga General Santos City. Ang nangyari po ay ganito. Merong kaso sa Davao City noon, way back 20 plus years ago. Merong kinidnap na isang Mrs. Abaca
sa Davao City. Kami po ang naatasan ni Mayor Rody Duterte personal na to conduct an investigation and hot pursuit operation sa mga suspect. Nagbuo po ng isang team si Major Makasait. SPO4 Dick Loribel at team leader namin, si SPO4 Binlaod, SPO4 Boy Pabo, SPO3 Jerry Baguhin, SPO3 Teodoro Pagidopon, and myself. Nalibot namin ang sulok ng South and North Cotabato. Pero hindi namin nasolve ang kaso. Na-release si Mrs. Abaca, kung hindi ako nagkamali, for several months. And then, for more than a month, for several months, nakatanggap si SPO4 Dick Loribel ng isang A1 information galing sa kanyang kaklase na isa ding pulis. Kaklase niya sa police schooling na taga General Santos City Police Office. Ito po ay si Inspector Patayan. Ang information na natanggap niya na alam ni Inspector Patayan kung sino ang financier, sino ang responsable at sino ang mastermind pag-kidnap kay Mrs. Abaca. Personal po ang nirelate namin kay Mayor Rody Duterte ang natanggap na information ni SPO4 Dick Loribel. At instruction ni Mayor Duterte, ipalo up sa Jinsan, kausapin ang source of information. And agad-agad po, pinuntahan namin sa General Santos City at doon na-meet ko personal ng grupo namin si Inspector Patayan, malapit sa City Hall ng General Santos City. At dito, nirelate lahat ni Inspector Patayan ang sinasabi niyang A1 information. Kung hindi ako nagkamali, pagbalik namin sa Davao City, dala namin si Inspector Patayan para personally i-relate niya kay Mayor Rody Duterte ang kanyang natanggap na impormasyon. At sa Davao City po, personal na nakausap ni Inspector Patayan, kami, si Mayor Duterte at si Major Makasait. And after that, nagawa po ng operational plan si Major Makasait. As per approval ni Mayor Duterte, nag-order siya. Napuntahan namin ang lugar at yung sinasabi ni Inspector Patayan na mastermind o possible financier ng pagkidnap kay Mrs. Abaca, na tawagin ko na lang pong siya po si Mr. Patasaha. Kung hindi ako nagkamali. Dahil po sa information ni Inspector Patayan, nakuha namin si Mr. Patasaha. Hinarang namin ang kanyang sasakyan na isang Ford Pera type van. Hindi ako nagkamali, color blue. At dito, nadiskubrehan namin nakasama ang kanyang buong pamilya. Yung kanyang buntis na asawa na 7-month-old, ang kanyang anak na 4 o 5-year-old, ang kanyang manugang na 70-plus-year-old na lalaki, ang kanyang katulong na babae, at ang kanyang helper na lalaki na on board sa likod na sasakyan. Kinuha namin si Mr. Patasayan, ako ang nag-drive sa kanyang sasakyan, nilipat namin ang kanyang misis sa likod ng kanyang sasakyan. Nasa front, pinagitnaan namin siya ni SPO4 Binlaod. As per order po ng team leader namin na si Dick Loribel, dinala namin ang sasakyan going to Davao City. Pero while on mobiling, nag-order si SPO4 Loribel. Nung lumabas na kami sa siyudad ng General Santos City, going to Malongen area ng Sarangani Province, tinabi ko ang sasakyan. Dito po, nilipat namin ang buong pamilya. Ang dala namin sasakyan ay isang Tamaraw FX van type color white at yung pick-up na dala ni SPO4 Loribel na Toyota Hilux.
Ang sasakyan po ni Mr. Patasaha ay giparking ko doon sa isang madamong lugar along the highway. In short po, nadala namin si Mr. Patasaha sa Laod Quarry as instruction ni Dick Floribel. At dito sa Laod Quarry, may isang bahay na doon, gilagay namin si Mr. Patasaha, yung kanyang manugang na lalaki, yung helper na lalaki, at saka yung katulong na babae. Si Mrs. Patasaha ay nasa labas doon sa isang open na kubo. At saka yung kanyang anak na 4 o 5-year-old na lalaki. Dito nagkandak ang grupo namin ng initial investigation about sa kidnapping na allegedly itong subject na tao na pinangalanan kong Mr. Patasaha ay isa sa mga financier o mastermind. For more than an hour, inutusan ako ni Speofor Floribel na drivean ko ang van type namin na sasakyan. Dahil puntahan namin si Mayor Rody Duterte para i-report niya ang initial findings niya sa kanyang investigation about sa subject na tao. At i-explain din niya kung bakit nadala ang buong pamilya. Pumunta po kami sa isang lugar sa Ikulan, Davao City, at doon po si Mayor. Doon din si Major Makasait. Ako, si Dick Floribel, si SPO3 Pagidopon ang pupunta. Ako ang nag-drive sa sasakyan namin. At dito po nilatag lahat ni Speofor Floribel ang kanyang initial findings ng kanyang investigation. At dahil dito, nag-commence si Major Makasait na positive itong subject na involved sa kidnapping, dapat erase na at erase ang lahat. Meaning, patayin na at patayin lahat. Dito po, nagbigay ng ghost signal si Mayor Rody Duterte. Ang sabi niya, sige, limpyo lang. Bisaya parlance po ito. Ang ibig pong sabihin, sige, malinis lang. In short po, bumalik kami sa quarry. Doon, sumunod si Major Makasait. Nagdala pa siya ng pansit, tinapay at soft drinks dahil ang naiwan ng mga kasama namin sa quarry o wala pang pagkain. At dito po, meron silang konversasyon ni Speofor Floribel at umalis si Major Makasait. Siguro for more than an hour. Nag-confirm sa amin si Speofor Floribel na very clear ang order ni Mayor Rody Duterte. Erase lahat. Isa po ako sa nag-protest at si SPO3 Jerry Baguhin na isa lang ang taong target natin. Bakit masama itong buntis, masama itong anak na 4-year-old, masama itong matanda at masama itong dalawang katulong na lalaki at babae. At dahil sa pag-insist ko po at walang sumuporta, hiningi ko na lang ang bata na lalaki. Nadalhin ko ito sa Butuan City at doon iwanan ko sa isang bus terminal. Sumuporta sa akin si SPO3 Jerry Baguhin. Pero isa sa grupo namin ang nag-comments na paglaki ng batang iyan, makikilala pa rin niya ang mukha namin. At kami hindi na namin siya makikilala. At baka ito gagawa ng pagganti dahil inubos natin ang buong pamilya niya. Dito po walang nagsuporta. And dito, evil prevail. Napatay po ang buong pamilya sa harap ko using a caliber 22 with a silencer.
And the rest po is history. Ilang araw po ito, tinawag kami ni Major Makasain. At mayroong binigay na pabuya galing daw kay Mayor Rodrigo Roa Duterte. Isa pa pong kaso na talakayin ko sa inyo ay ang pagpatay kay John Porras Pala. Isa po ako sa gihire ni Mayor through SPO for Sunny Binaventura, yung kanyang trusted aid and driver. Gihire ako ni Sunny sa halaga po na 3 million pesos. Dahil sabi ni Sunny, galit na galit si Mayor Rudy kay John Pala. Dahil sa palagi nitong atake araw-araw sa radyo. Tinanggap ko po ang kontrata. Pinunta ko si SPO1 Jim Tan ng Santa Ana Police, Davao City. Dahil si Jim po ay may maraming tinatawag namin na players, meaning mga hitman or tirador. Sinabi ko kay Jim Tan, ng offer na kontrata ni SPO4 Sunny Binaventura ay 2 million. Pumayag si Jim Tan. At merong binigay na 500,000 pesos na operational fund. Sa madaling sabi po, kami ang nagplano na i-assassinate si John Porras Pala. Gumawa kami ng pag-ambos kay John Pala. 2 times din siyang nakaligtas. Dito ginamit ni Jim Tan ang kaniyang mga players na ito po ay sina Valentin Duhilag, Roland Duhilag, Alan Duhilag at isang alias Joy. Ito po sila ay mga rebel returnees from the Mandog area ng Davao City. Nakalipas po ang ilang buwan, naglaylo kami. And then sa isang sitwasyon, nagkita kami ni Mayor Rudy. May isa pong mall sa Davao City na nagkape ako. At doon po sa 3rd floor, nakita ko si Mayor Rudy na naglalakad, walang security. Nilapitan ko siya at ang bulong niya sa akin, sa Bisaya, unsabay na hitabo pag-ambos ninyo kay John Pala. Ang sabi ko sa kanya, I'm sorry sir. Ang sagot naman niya sa akin, take time. Ayaw pagdali. And then nakiwalay kami ng landas. For several months pa, inintroduce sa akin ni Sunny Binaventura, si Jerry Trosio. Ito po ay isang dating rebel returnist na empleyado din ng City Hall. Si Jerry Trosio po ay isa sa mga part-time bodyguard ni John Pala. I-hire siya ni Sunny Binaventura para gawin naming intelligence doon sa grupo ni John Pala sa halaga po na 350,000 pesos. Pumayag si Jerry Trosio. At dito po, nagkaroon kami ng malinaw na idea doon sa weakest point ni John Pala. At sa madaling sabi po, isang gabi, nagbigay sa amin si Jerry ng impormasyon na si John Pala ay maglaro ng tungit sa kaniyang kapitbahay. At dito kasama si Jerry. Ang gagawin lang niyang signal ay 2 missed calls. Nangyari po ito. Tinawagan ko po si Jim Tan. Meron din kaming code na it's showtime. Proceed si Jim Tan
on board sa isang Toyota Tamaraw FX na 4 doors. Kasama po itong Duhilag Brothers. In short of the story, napatay si John Pala. 2 days after, binigyan kami ni Mayor Rudy Duterte through SPO4 Sani Binaventura ng 3 million pesos. Hinatay namin ni Sani Binaventura ang 1 million and then gipresent ko kay Jim Tan ang 2 million pesos. Binigay ni Jim Tan sa akin ang 1 million, kay Jim Tan ang 1 million para sa kanya at sa kanyang players. At for several months, kung hindi ako nagkamali, tinawag ako ni Sani Binaventura through cellphone, nag-advise akin na mag-proceed sa bahay ng girlfriend ni Mayor Rudy Duterte sa Ecolan. Kasi doon, pagbigay pa si Mayor Rudy ng bonus sa amin. Ang sabi ko kay Sani, pagsama ba kami? Sabi niya, tapos na ako. Kunin mo ang 1 million mo doon. Pumunta ako mag-isa. Pumasok ako sa bahay. At doon, sinabi ni Mayor Rudy sa akin, ang 1 million. Sabi niya, 1 million. Tinanggap ko at sabi ko, salamat sir. And then, umalis ako. Ito po ang buong katotohanan sa Pala murder case. Consider na po ito ngayon as solved. Isa ako sa nagpatay kay John Pala. Isa pa po tatalakayin ko na kaso ay ito po ang tao na pinahuli sa amin ni Mayor Rudy Duterte. Ito po ay notorious na dating sundalo ng Philippine Constabulary. Nabanggit po ito ni Edgar, ito si John Bersabal. In short po, nakuha namin ito sa Kaputian, Samal, recorded po ito ng police ng Samal. Dahil ang pag-aresto po namin ay covered kami ng warrant of arrest. At dito po, dinala namin siya personal kay Mayor Rudy Duterte. At dito nakausap siya ni Mayor at minura ni Mayor Rudy. Ang sabi ni Mayor sa amin, in Bisayang parlance, lubaan na ninyo. Meaning, patayin nyo na yan. Dito nahirapan kami kasi na-present ito sa Kaputian Police. Ang kasama ko po na nag-present sa kanya, si SPO3 Jerry Baguhin, si SPO4 Boy Pabo. At dito po, nahirapan kami. Pero ang ginawa namin, pinuntahan namin, ang Chief of Police ng Sigaboy Police Station. Kasi dito po, na-issue ang warrant of arrest from the Davao Oriental Court. Dahil dito, kinausap namin ang station commander ng Sigaboy, na noon po ay si Inspector Romel Mitra. Dito po, binigay namin kay Inspector Mitra ang gusto ni Mayor. Pumayag po si Inspector Mitra dahil notorious nga itong taong ito, si John Bersabal. Sabi namin kay Inspector Mitra, pirmahan mo lang yung logbook namin na you receive the living body of John Bersabal. Pagkatapos nito, isenaryo mo mamayang gabi na si John Bersabal ay naka-escape. Dahil sa gabi ngayon, pag-uwi namin ng Davao, along the way, itatapo namin ang katawan ni John Bersabal. Nangyari po ito. Nakita si John Bersabal, banda ng Compostela Valley, patay na. Dito po, nakasuhan po kami at ang Sigaboy Police. Pinatawag kami sa Commission on Human Rights ng Davao City. At dahil po dito, gipresent namin yung logbook na na-receive ang katawan ni John Bersabal
buhay ng Sigaboy Police. At dito hindi kami nasama sa kaso. Ang nakasuhan lang po yung isang pulis na kinausap namin na huwag siyang mag-alala kasi si Mayor Rudy na lahat ang bahala. In fact, i-present namin siya bago kami nag-present sa CHR ng Davao City. Personal kay Mayor Rudy at si Inspector Mitra. At sinabi ni Mayor Rudy na huwag siyang mag-alala, siya ang bahala lahat. Pati na sa kanyang salary sa pulis na mawala kung masuspended siya. At dahil po doon sa kaso niya sa human rights, na suspended itong pulis na ito. Pagkaalam ko, 6 months. Pero kontento naman siya sa kanyang suspension. Ito po ang buong katotohanan. Isa pa po, dahil po sa may blind loyalty and obedience kay Mayor Rudy Duterte at sa kanyang campaign against criminality and illegal drugs, dito po nakagawa ako ng isang illegal judgment call that led to the untimely death of my 2 brothers. Sila po ay involved sa illegal drugs, gumamit ng illegal drugs at nagproteksyon. Napakasakit po ang ginawa kong desisyon. Wala po nakakaalam nito except ako lang. Alam ko ngayon, yung mga pamangkin ko na nalaman nila na isa ako sa instrumento sa pagkapatay ng 2 kong kapatid, si Cecilio at si Fernando. Tanggap ko po kung anong mangyari sa akin. Dahil po sa sobra kong loyalty sa kanyang campaign, nagawa ko po ito. Sarili kong 2 kapatid, pinapatay ko. Panawagan ko po sa mga kasamahan ko sa pambansang kapulisan na hindi po solusyon ang pagpatay. Managot po tayo sa batas ng tao at batas ng Diyos. Uhusigin tayo ng konsensya natin hanggang sa katapusan ng angka natin. Kung dalahin natin ito sa libingan natin. Papatay man ako o papatayin ako, kontento na ako na nagawa ko ang promise ko sa Diyos. Magsagawa ng isang public confession. Sana po darating ang panahon na magkaroon tayo ng isang pambansang kapulisan na totoo po na may dangal, maka-Diyos, makabayan at nakatao, na totoo po tungkulin ang kanyang sinumpaang tungkulin na magsilbi sa bayan, to serve and protect para po sa ikabubuti ng nakararami. Hindi po to serve and collect. God bless po sa bansa natin at sa pambansang kapulisan. Salamat po. Yes.
Ano, pakiulit lang ho. Kailan mo nag-decide sa SPO3 Las Cañas na magsigawa ng public? Some way back, maybe a month or two months back. At saan lang po siya lumapit? We would like to keep that to whom he first went to now at least under confidence first. As we said earlier, the next time SPO Las Cañas would speak, he would like to speak under oath before the proper government authority, which we hope will be here in a Senate Investigations Committee. So may ginawa naman siyang affidavit na nandun yung mga detalye. He has an affidavit. Yes, we would like to admit that. That affidavit will be submitted to the proper government agency at the proper time. I think that would be best explained later also by SPO Las Cañas in the Senate investigation or before the proper government body that will investigate the matter. We would like to stress on what his story is today rather than peripheral issues. Sir, may nag-convince sa kanya or voluntary po yung kanyang To my understanding, it was a voluntary act on his part. And he will explain it again why he came out at the proper time before, under oath, before the proper government panel. Sir, if you, how many deaths was he directly responsible for, and how many deaths does he know? Many. And he will, I don't want to specify how many, he will be the one to tell you how many before, again, the proper government authority under oath. Does it mean na magkakaroon ng investigation about BDS? Ngayong hapon, I will be making a manifestation and motion na imbestigahan ito as soon as possible ng appropriate Senate committee. It can be first. It's up to you now. It's up to the Filipino people. It's up to the proper government agencies. There is a crime, dastardly at that, committed by a high-ranking member of this government, if not the highest officer. That is why we call upon the media to inform the Filipino people, inform the proper government agencies, for them to take the necessary action on the matter. I think an investigation is already being done by the Ombudsman insofar as Matubato is concerned. My understanding is that Matubato filed a complaint, including the President of the Republic of the Philippines and other persons involved, named also by Las Cañas today, and therefore that should start it off. Considering that, for example, the June Pala case, who is part of your, or I should say, to use the parlance, kabaro ninyo. You should be more concerned, very concerned about this. And now you can, as Las Cañas said, it is solved today. Sorry, just want to ask, was there any mention of what was the reason of Duterte, why he was so gung-ho about the Saha murder that he actually ordered? Because he mentioned it was just a kidnapping incident, right? No mention earlier by the reason why by SPO Las Cañas. Again, pardon me, but it would be best explained under oath before the proper government office or authority. Sir, is he free? Sir, is he free? Sila Las Cañas? Pardon, ma'am? Is he free today? Oh, in a sense, yes, he is free, but his movements are now... Pero with this public admission, would he be subjecting himself to possible... Yes, yes. If they file the proper charges. But if they arrest him, shouldn't they also arrest those he have named who were involved, including the highest person? Yung bang immunity comes with the president because mag-expose? I think it does. I'm not so sure for now. But let's not talk about immunity. Let's talk about responsibility. Even the crime, sir, was Committed before. before he was president. Of course, they will say it is covered. Aside from the death came
Meron bang documentary evidence to corroborate o to substantiate his claims? I'd like Penny Jokno to... Meron bang earlier police report? Was he... Intayin po na lang natin na tumestigo siya sa tamang panahon po. Yes. This testimony seems, I think, from the get-go, consistent with some of the previous testimonies given by, of course, Amnesty International has also mentioned that. Are you prepared for, as an organization, to actually be able to manage any other possible witnesses that might come forward? Because given that Las Cañas is quite high up in the hierarchy of the police, basically stature and is closest to the president, do you expect that there might be more? And are you able to face this head on? And given the testimonies, what does this represent? You know, the kind of testimony, as a human rights advocate, can you tell us more about that? Well, the Free Legal Assistance Group is always ready and able to assist any persons who would need legal assistance, lalong-lalo na po sa mga ganitong bagay. We look at this case really as one involving impunity and accountability. FLAG has always stood for human rights and for accountability, and we will do everything in our power to ensure that everyone from the highest position to the lowest is held accountable for their wrongdoing. Buti pa po, hintayin natin yung pagtestigo niya sa tamang panahon at palagay ko may sasagot niya yan. Again, kindly wait for him to testify in full when he is under oath. It's hard for us to speak for him. Is anybody protecting Mr. Las Cañas? Definitely he needs security. Beyond that, I would not want to jeopardize his person and his security. So I'm sorry, but I cannot give you any more answer than that. Sir, yung kanyang public question, binuksan niya rin po ang sarili niya sa kaso. Yes, yes. So, Cool. didepensa niyo po siya doon. We are here to provide him with legal assistance. Yes. Pero sir, paano po siya didepensa yung credibility niya given na tinanggi niya yung DDS nung nag-testify siya dito sa Senate dahil meron po mga, diba sir, yung argumento na naapektuhan ng credibility kapag may sinabi siya ganito and then babawiin niya sa susunod. Palagay ko po, hindi naman po kami talaga maghuhusgan yan. Ang kayo po sa media at ang Filipino people po ang magde-decide talaga kung ang sinasabi niya ay katotohanan o hindi. When he appears under oath before the proper bodies, I think you will all be in a position to judge and to assess whether he is telling the truth or not. Pero dahil ipinaisip niyo po siya, naniniwala po kayo sa kanyang. Siyempre po, hindi namin po tatanggapin itong paghahawak sa kanya kung hindi po totoo yan. Sir, after Las Cañas, may ka pa bang DDS member na possible na mag-serve We hope. sa gawin ng public confession? Umaasa ho pa kami, sana mangyari yon. So far, walang panibagong malapit. I'm not at liberty to mention anything in response to that question at the moment. Since yung supposed involvement of President parang happened when he was still doing it, so what do you intend to do now? Are you going to can you bring it to the House? Possible ano ba? Impeachment offense na pag-declare against the President? House can do it on its own. Paano siya makukonect nito sa Hindi. Basta ang trabaho namin ay talagang ipresenta lamang ng testigo. No? Tapos kung napapansin naman nyo, maraming detalye, binanggit, maraming pangalan, binanggit. No? So ito naman ay mapapatunayan rin nyo eventually, lalo na pag nag-testify siya, under oath, kung talagang totoo, hindi ang sinasabi. What happens after yung testimony niya, syempre, hindi na namin, kami nagiging abogado lamang ng testigo. Tapos kung ano man gustong mangyari na dito, syempre, mangyayari yun kung ano man. Since mga lawyers na sir kayo, have you started, sir, possibility of turning down for impeachment, even
Siguro hindi na kami ang magdadala nun, no? Oo. The possibility that it can be used against the president. Yes. Of course, it can be used against the president. Malinaw naman yun sa testigo ni, Miski, you're talking of a heinous crime, Murder talaga to, Na, kung hindi ako nagkakamali, ang prescription nito ay malayo pa, kung meron man, So talagang lahat tayo, may ginawa tayong malubhang krimen, talagang hindi natin pwedeng takasan yun, Eventually siguro, sasagot rin ang mga tao doon. We would like to believe that when a person runs for president, he presents himself as an honorable man, free of any serious crimes or legal liabilities. And therefore, if the Constitution is true to its point that a president should come out and present himself as a proper candidate and leader of the people, he should be free of any crime. And therefore, I would believe that this is a possible ground for an impeachment. But that is not up to us. We will just help him out. If the proper government agency seeks or says that we would want him to testify, then we will help him out. This is not new to us. We have handled other witnesses in the past for other crimes, such as, for example, during the impeachment proceedings here in the Senate. Sir, you're saying you will be prepared? Can we just ask for 3 questions and then, yes? Sir, you're saying that you wouldn't go beyond the presentation and legal assistance, providing legal assistance to the witness? What we are saying, ma'am, is that the next step, legal step, like for example what was suggested, whether it is an impeachment proceeding or not, that is up to the proper body, which is, for example, the House of Representatives. If there are congressmen there who would want to file an impeachment petition, then and they would want to utilize Mr. Las Cañas, then we will help them out. We will. As of now, we have not talked about what exactly we would want to happen. The only thing that Mr. Las Cañas wanted to do initially was to confess and tell what he knows. Do you know why? Ma'am, I think it would be best that he will explain it at the proper time by himself under oath. Yes, we know, but we would like it for him to say it openly under oath at the proper venue. Attorney John, sir, kayo po yung lawyer ni Senator De Lima. Is this in any way connected with the pending arrest? No, Senator De Lima is just one of my clients, and Arthur Las Cañas is another one. They have nothing to do with each other. Sir, the timing, sir, In fact, De Lima doesn't know about it. Nagkataon lang po yan. Actually, hindi pang-alam ni Senator De Lima itong pangyayaring ito. Last question, eh? Yeah, related to that, you said he's still preparing, you guys are still preparing for this investigation in the Senate. So why this public confession happened? Any reason for that? Like this public confession proceeded, whatever done by Request niya. He requested it. Gusto po na niya talaga magsalita. Thank you for your attention this morning. At mga kapuso, yan po ang naging press conference ng grupong Free Legal Assistance Group. Kasama po si Attorney Jose Manuel Jocno, Attorney Arno Sanidad at Attorney Alex Padilla. Kasama rin nila sa panel kanina si Senador Antonio Trillanes, kung saan ipiniresenta po itong si SPO3 Arthur Las Cañas na umaming isa siya sa mga pasimuno ng Davao Death Squad. Sinabi rin itong si Las Cañas na may basbas umano ni Pangulong Duterte nung siya'y mayor pa ng Davao. Ang mga operasyon ng Davao Death Squad, sila raw ay tumatanggap ng aabot sa 100,000 pesos na allowance mula mismo sa Office of the Mayor. Sinabi rin itong si Las Cañas na sila ang mastermind sa pagbobomba sa Muslim mosque o sa mga moskeng Muslim sa Davao at pagmassacre sa isang pamilya sa General Santos City, pati ang pagpatay sa mamamahayag na si June Pala. Sa isang punto, naging emosyonal si Las Cañas nang sabihin niya na mismong dalawang kapatid niya ay ipinag-utos niyang ipapatay dahil sa kanyang loyalty umano kay Pangulong Duterte at sa kanyang kampanya.
Sinusubukan po naming kunin ang panig ng Malacanang kaugnay sa pahayag ni SPO3 Arthur Las Cañas tungkol sa mga umano'y pagpatay sa mga drug suspects sa Davao sa utos umano ni nooy Davao City Mayor Rodrigo Duterte, pero hindi po sumasagot sa aming mga text message at tawag sina Presidential Communications Office Secretary Martin Andanar at Presidential Spokesman Ernesto Abella. Mga kapuso, yan po ang ating live coverage. Tutok lamang po dito sa GMA News TV para oras-oras alam mo. Ako po si Cara David. Magandang umaga.